Key Check 4. May sapat na dami ng malulusog na punla. Hindi kailangang magsabog ng maraming binhi. Ito ay dagdag na gastos, nagiging payat at mahihina pa ang mga punla. Gumamit lamang ng 40 hanggang 80 kilong binhi kada ektarya sa sabog tanim. Ang bukid ay handa ng sabugan ng binhi isang araw pagkatapos ng paglilinang at pagpapantay. Isabog ng pantay ang mga pinatubong binhi. Ang mga ito ay dapat makaiwas sa mga ibon, daga, suso at mga damo, alinsunod sa tamang pagsasagawa ng pamamahala sa mga peste. Magsabog ng 1 kilo ng binhi sa gilid ng bukid para magkaroon ng gagamiting panghulip. Maghulip sa mga lugar na walang tumubong binhi 7 hanggang 10 araw pagkasabog. 15 araw pagkasabog binhi, maaari nang siyasatin ang kalagayan ng mga tanim. Pumili ng 3 magkakalayo o random na lugar sa bukid. Dapat palihis ang ayos ng mga ito. Ang lugar ng sample ay dapat mas malayo ng 1 metro mula sa gilid ng pilapil. Bilangin ang buhay at malulusog na tanim kada metro kwadrado. Pagsamahin lahat ang bilang ng tanim sa 3 lugar. Hatiin ang bilang nito sa 3 para makuha ang pangkaraniwang bilang ng tanim kada metro kwadrado. Dapat hindi bababa sa 150 ang mga punla sa bawat metro kwadrado kung gumamit ng 40 kilong binhi bawat ektarya. Kung 80 kilong binhi bawat ektarya ang ginamit, dapat hindi bababa sa 300 punla ang nabubuhay sa bawat metro kwadrado.